papalapit na pagdiriwang ng Father's Day, binibigyan pansin din natin ang kanilang health at overall well-being dahil ang pag-aalaga sa sariling kalusugan ng isang ama ay pag-aaruga rin para sa buong pamilya. Tama ka, Profi, at isa sa mga health conditions na madalas maranasan ng mga kalalakihan ay ang tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Para mas maunawaan natin ito, makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Samuel Vincent Rastorza. Good morning, Doc, and welcome to Rise and Shine Pilipinas. And good morning to all the televiewers. Good morning, Doc. This is Prof. Feed together with ICE. Doc, para po sa kaalaman na ating mga ka-RSP, ano po ba itong benign prostatic hyperplasia o BPH? Paano po ito naiiba doon sa ibang prostate conditions? Go ahead, Doc. Well, ang pag-ibig lang sabihin nun, benign, hindi siya cancerous, no? And hyperplasia, lumalaki ang prostate. So, ito ay paglaki ng prostate na hindi cancerous, no? And ito ay common sa mga kalakihan, edad 40 pataas. Doon na nagsisimulang lumaki ang prostate at maaaring magbala sa daluyan ng ihi. And Doc, paano po nakukuha ang BPH ng isang lalaki? May kaugnayan po ba ito sa edad o yung lifestyle? Well, sa ngayon, ang pag-alaman ng siyensya, base sa datos, no, is that ang pinaka-common talaga dahilan is age. As I've said kanina, pagdating ng 40 anyos, nagsisimulang lumaki na ang prostate. And by the time 60 years old ka na, 60% no, ng kalalaki, most likely 60% ay may enlargement ka ng prostate. By 70 years old, most likely 70% ang chance mo na may prostate enlargement ka na at maaaring nagbabala na sa daluyan ng ihi. And number two would be yung tinatawag na hormone, no, yung testosterone. Ito, sa lalaki lang ito, no? Meron ng babae, pero low levels lang. Ito ang nag-udyok sa prostate para lumaki, no, at mag-enlarge. Okay, Doc, ano ba yung mga karaniwang sintomas sa dapat bantayan ng mga kalalakihan na posibleng may BPH na? So, ang prostate kasi ay nakapalibot dun sa labasan ng ihi, no, sa urethra. So, itong daluyan ng ihi, nakapalibot yung prostate doon. So, pag lumaki ang prostate, maaari itong umipit sa daluyan ng ihi. Hindi ibig sabihin lahat ay iipit kagad, no? Pero pag iipit na siya doon sa daluyan ng ihi, then ang mga simptomas ay dahil doon sa pagkaipit sa daluyan ng ihi. So, ano mga ito? Mahina ang daloy ng ihi. Lagi namin sinasabi, kung yung ihi ng lalaki, no, nakakabasag pa ng padel, ngayon nakakabasa na lang ng paa or pantalon. Mahina ang daloy ng ihi. Next would be paputol-putol na ihi. Ihi, tas biglang napuputol, tas ihi na naman. And kailangan konting ire, konting tulak para lang lumabas ang ihi. No, hindi siya basta-basta lumalabas na pag baba ng pantalon o brief, ihi kagad. Hindi. Iba matagal pa bago magantay or talagang umiiri na sila para lang lumabas ang daloy ng ihi. Next would be kahit na umiiri na sila, no, pagkatapos umihi, pakiramdam na may natitira pa. And for iba nga, pagkatapos ng umihi, akala tapos na sila, pag angat nila ng brief after, yun, may humahabol pa. Kaya nababasa-basa ang brief niya. At isa yun sa mga dahilan bakit ang mga lalaki may prostate problem, lalo yung mga lolol, no, ay minsan mapanghi ang amoy kasi nagbabasa lagi yung brief nila. Another would be madalas ang pag-ihi. Wala pang 2 oras, minsan every 30 minutes, ihi ng ihi yung pasyente or si lolo. Isa pa would be yung hindi niya napipigilan ang pag-ihi. Minsan, napapaihi na lang siya, no? Hindi pa umabot sa CR, naihi na siya, nagbabasa na yung niya, yung pantalon or brief. And then, another would be, ilang beses nagigising sa gabi para umihi. Normally, hindi ka nagigising sa gabi para umihi, kinabukasan na. Pero pag may prostate problem ka, maaring 4 na beses, 5 beses. May iba pang pasyente, 8 beses or 10 beses nagigising sa gabi para umihi. So yan ang mga kadalasang simptomas sa ng paglaki ng prostate. Paano to nadadiagnose? Ano po bang dapat gawin? And when is the time to go to the doctor for this BPH? Okay.
So, ito ay nadadiagnose pag dumating pasyente at tinatanong namin itong mga simptomas na to. Pag meron itong simptomas at yung lalaki ay edad 40 pataas, then most likely ang problema sa pag-ihi ay dahil sa prostate. Next is, sinasalat namin yung prostate. Tinatawag na digital rectal examination. Sinusundot namin dun sa puwet para makapaan namin yung prostate. Yan na kasi ang paraan para makapaan namin ang prostate. Na baka sabihin nyo, doktor naman, no, ang dami na, may MRI na, may CT scan pa, may rectal examination pa ba hanggang ngayon? Yes, meron pa rin, no? Even sa US or sa Europe or sa ibang parte ng mundo, ginagawa pa rin ang digital rectal examination kasi ito ay mabilis lang na eksaminasyon, no? Mura lang, walang added cost, and gives you a lot of information. Now, kailan dapat nagpapa-examine ang isang lalaki? Papa-examine siya dapat pag may simptomas na, no? However, meron tayong tinatawag na prostate cancer as well. And ang prostate cancer, usually walang simptomas sa simula, lalo pag maliit pa lang siya. So, sinasabi namin sa mga kalalakihan, edad 40 pataas, no? Kahit na wala siyang simptomas, meron o walang simptomas, dapat nagpapa-check up na sa urologist. Pagtungtong ng 40 pataas. Alright, Doc, ano pong yung payo para sa mga kalalakihan para mapangalagaan yung kanilang prostate health? Well, again, number one, no, kailangan talaga check up talaga. You cannot, di mo talaga maiwasan talaga ang paglaki ng prostate. Kahit ako, urologist, talagang expected na malaki na ang prostate ko at this time. Though exercise, magandang pangangatawan, eating more vegetables and fruits, especially vegetables high in lycopene, might help prevent ang prostate cancer, prostate enlargement, tsaka prostate cancer. Hindi pa rin yan 100% assurance, no? And talagang sa ngayon, kung tumatanda ka, no, which is hindi mo kayang pigilan, expected talaga na lalaki ang prostate mo. So, ang panglaban lang talaga natin is early detection and treatment. Alright, on that note, salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang impormasyon, Dr. Samuel Vincent Restorza. My pleasure po.